Pasado alas 2 na madaling araw kanina nang bulabugin ng dagundong ang mga residente ng Teodoro Street, Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Ang akala nila'y lindol, pagguho na pala ng siyam na palapag na ginagawang gusaling ito na nasa aking likuran. At magpahanggang ngayon, 20 construction worker pa ang natabunan at patuloy na hinahanap. Kwento ng delivery rider na si James Bernardo, himala na nakaligtas siya sa trahedya. Ilang segundo lang kasi matapos siya makapag-deliver ng pagkain sa lugar, nangyari ang pagguho. Swerte? Kakagaling ko lang nag-drop dyan. Ha? Oo, kakagaling ko lang. Kala namin lumilindol, ngayon pala yung building. Ito ang condotel na sinimulang itayo taong 2024. Pero gumuho sa isang iglap nitong linggo ng madaling araw. Sa drone video na kuha ng Nation on the Move, makikita ang dapang-dapa ng gusali. Patong-patong na ang mga scaffolding at mga bato. Dalawang pinto kasi sa harap saka dito sa likod. Kwento ng isa sa mga construction worker na si Jonathan, hindi niya tunay na pangalan, nagulat na lang siya nang tila parang dominong nagbagsakan ng buong gusali. doon po sa kabilang barracks po. Doon sa forma namin nagiinuman. Mga bandang mag-alas 3 po, doon na po siya umano yung building na unting-unti na po siyang bumababa. Parang poste niya po. Akala ng araw niya ay katapusan na niya nang sinusubukan takasan ng pagguho. Yung tumakbo na po ako, yung wire na po to, pumalo sa likod ko. Sa sobrang taranta ko na po. Kasi aabutin na po ako ng tubo eh. Kung di ako tumakbo, papaano sa akin tubo. Paglabas ko ng pinto. Kaya doon na ako nataranta. Si Rino naman na nakatira sa katabing apartment ng gumuhong gusali, pinilit lumabas kahit wala nang makita. Bandang 2:30 po, mahimping po yung tulog namin. Bigla na lang po nakarinig kaming malakas na dagundong bumagsak po. Nung narinig po namin yun, bigla po akong tayo. Binuksan ko po yung pinto po, binuksan ko yung cellphone ko. Wala talaga akong makita po, puro usok po. Tinandaan ko na lang po kung paano daan palabas po para makalabas po ako. Kinapkap ko na po kasi hindi ko makita po, sobrang dilim po talaga. Paglabas niya? Opo, wala pang makita talaga. Kahit buksan mo yung cellphone, wala akong makita po. Ang mas nahirapan daw ay ang kanyang kapatid na si Roland. Kinailangan pa raw lagariin ang bintana para lang makalabas siya. Para tuluyang makalabas, kinailangan pa nilang tumalon ng bakod. Yung pintuan hindi mo buksan eh. Ang ginawa namin, nilagari namin yung bintana para makalabas yan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, 47 ang biktima ng pagguho. Mahigit 20 dyan ang nakaligtas. Meron na po tayong 24. Meron na po tayong 10 na nasa hospitals. And the remaining 14 po ay naka-escape sila before bumagsak. Sa video ito ng BFP Region 3, makikita ang aktwal na pag-rescue sa isang natabunan ng guho. Mauhugot natin to. Nadamay naman ang katabing hotel ng gusali kung saan naka-check-in ang isang Malaysian national. Noong umaga raw ay nakakausap pa ang dayuhan sa cellphone. Pero matapos ang ilang oras na paghahanap ay natagpuan itong patay na. Inilabas ang kanyang mga labi mula sa guho bandang alas 6 ng gabi. At tinamaan po siya at bumagsak yung walling, nadaganan siya ng ano. Dumating din para mag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayon sa kanya, pahirapan talaga ang search and rescue operations. Right now, there's some signs, there are voices that the BFP is hearing. So we just have to be very, very careful because the area is very unstable. So because we don't want further injury to those that are trapped. At the same time, we don't want our rescuers to be injured as well. So it's a very, very unstable site. Mga idol, kumusta kayo dyan? Ingatin kayo ha. Mag-ingat kayo ha. Sige, tulungan nyo yung mga tao. Okay naman? Sumasagot sa inyo? Sumasagot? Sagot naman po sir, dalawa po sir. Sige. Ano, injured ba? Hindi naman. Hindi si sir, kasi po nakaikit na po sa big sir eh. Hindi magana po yung paa sir. Sige, mimingat kayo eh. Opo sir, takot po salamat. Sige, mimingat kayo. Tumulong na rin sa search and rescue ang MMDA na mismong si MMDA General Manager Nicolas Torre III ang nagmamando. Kung meron tao, kahit paano habang may liwanag pa. Gamit nila mga high-tech na heartbeat detectors at life monitors. Ang mga ito ay may sensor na kayang tumagos sa mga kapal na semento, bakal at gumuhong debris upang masagap ang mahinang tibok ng puso o paghinga ng isang tao.
kahit pa ang biktima ay walang malay. May dala rin silang vibraphone o seismic sensors na inilalagay sa ibabaw ng gumuhong struktura upang pakinggan ang anumang gasgas, katok o mahinang panginginig mula sa ilalim na ginagawa ng mga naipit na survivor. Gumamit din sila ng Long Range Acoustic Device o LRAD upang magpadala ng malakas na boses o senyas sa ilalim ng guho, kasabay ng mga rescue cameras at canine search dogs upang masigurong walang makakaligta ang biktima. Kung may tao pa dyan sa loob, pwede ba? Gumawa kayo ng ingay. Tumuktok kayo sa tubo, para malaman ng mga rescuer na nandyan kayo. Isa pa! Tuktok ulit! Naririnig ka namin ha? Hintay ng konti! May darating na tulong! Sa kanilang paghahanap, may nadetect umano ang kanilang equipment ng mga kumakatok sa bandang gitnang bahagi ng guho. Giniba ng rescuers ang pader na ito sa katabing apartment na siyang pinanggalingan ng magkapatid na Rino at Roland. Dito raw kasi sa bahaging ito malapit ang barracks ng mga construction workers. Sa kanila rin paghahanap ay nakita nila ang asong ito na natabunan ng guho. Buhay pa ang aso at tagumpay na nailabas. Ayon sa LGU, kumpleto naman sa permit ang gusali. Pero hanggang ngayon ay hindi pa lumulutang ang kontraktor nito. Nakatutok ang investigasyon ng Angeles LGU sa mga posibleng paglabag sa National Building Code, partikular kung substandard ang ginamit na materyales. Mahinang pundasyon ng lupa na posibleng dahilan na hindi nakayanan ng bigat ng gusali o sa disenyo. Kung may binago ba ang kontraktor sa orihinal na structural blueprint na isinumite sa lungsod. Pero sa ngayon, prioridad muna ng LGU katuwang iba pang ahensya ng pamahalaan ang ma-recover ang mga natitira pang naipit sa gumuhong gusali. 3 pang bangkay na naipit sa guho ang na-recover ng search and rescue teams. Sa pinakahuling tala ng Bureau of Fire Protection as of 10:30 AM ngayong Lunes, 4 na ang kumpirmadong namatay at 17 ang pinaghahanap sa pagguho. Bawat segundo ay mahalaga para sa mga rescuer ngayon para makuha ang nasa 20 pang buhay sa ilalim ng guhong ito. Hindi raw sila susuko hanggat hindi na ilalabas ang lahat ng construction worker na natabunan. Mula rito sa Angeles City, Pampanga, ako si Nico Wahe para sa Nation on the Move.